Hello guys! Welcome back! So, our project for today guys, gagawa tayo ng Christmas decor, yung flower natin guys. So, ilalagay natin ito sa classroom guys as decoration. So, ito yung mangyayari guys. Okay, so ang materials na nagagamitin natin ngayon guys, construction paper. Gumamit lang tayo ng green construction paper and red. Ayan. So, yun lang yung main materials natin. So, i-add na lang natin dyan yung, syempre, glue gun. Cute ang glue gun natin guys. Of course, gunting. So, sa mga bata natin, nag-ingat tayo sa paggamit ng gunting and glue gun. Tapos, meron tayong 3 different sizes ng cartolina, construction paper. Pwede kayong gumamit ng cartolina if walang available. So, 3 sizes tayo. Sa red, 2 sizes. And then, isang size lang ng green. So, i-add din natin itong scratch na to kasi magiging base ito ng ating paper flower later. Tapos, meron ako ditong pulburon. So, anong role ng pulburon natin? Ito yung magiging snacks natin while ongoing yung ating demonstration. So, ayan guys. Ipapold lang natin sa center ito. Ayan. Tapos, ikakat natin kung gusto nating pattern. I-share ko din sa inyo sa comment section paano ko siya ginupit. Ito yung magiging dahon ng ating flower. Tinet ko lang siyang ganyan. So, ang magiging resulta, ito yung magiging itsura niya guys. Ang ganda ng pagka-green guys. So, hati. And then, gupit. 1, 2. Kayo na bahala guys kung gaano kahahaba yung distance ng design na inyong gustong magiging dahon. So, ito yun siya guys. So, ayan siya. So, ayan guys, tapos na natin yung ating mga dahon. So, ilang curves ang ginupit ko dito. Depende na yan sa inyo guys. Pwedeng 3, o yung akin mostly 3 curves lang ang pagupit ko. So, iibahin natin ngayon yung sa magiging petals na talaga ng flower. So, since red yung gagamitin natin, since Christmas ang theme natin dito, the same lang ang process. Pero the difference is, curve lang, ganyan, yung dahon. Doon na tayo maglalagay ng curve sa dulo banda. Sa kalahating banda na ng ating paper flower. So, 2 curves lang ang ginamit ko. Ito siya. So, bali ganito ang itsura niya guys. Yan. Yan. So, bali kalahati niyan is straight cut lang siya. Curve sa taas. Tapos, dito ka sa gitna mag-curve. Yan. So, ganun. Yun lang ang pattern. So, yan siya guys. So, bali 8 petals yung gugupitin natin guys. So, ayan guys, tapos na natin yung ating red petals. Pang first layer ito guys. So, yung pang last layer natin na petals guys, medyo shorter siya compared doon sa first layer natin. So, mas magiging maiksi siya. Ayan. So, the same pa rin. Ganun pa rin ang design. Isesend ko na lang po sa comment section anong sizes po ang ginamit ko para mas madali nyo pong ma-follow yung pattern natin. So, the same pa rin ha. Since medyo mas maliit na ito, kita nyo lang din po yung pagkat ng curve. So, ayan siya guys. So, kung ito yung pang last layer, ito yung first layer. So, look at the difference. Magkaiba sila ng size. So, ayan siya guys. So, 8 petals pa rin ang gagamitin natin guys. Ayan, tapos na natin guys yung pang last layers natin. Ayan. So, as mga bata, of course, iligpit lahat ng mga gamit pagkatapos maggupit-gupit. So, iwasang magkalat sa classroom or sa bahay. So, the pulburon. So, gagamit tayo ng glue guys. Since tapos na natin siya nagupit lahat. Paano ba, ano ba ang purpose ng glue na to? Okay. Yung ating paper flower na so di-cut natin. So, nag-cut natin ng mga 1 inch dito. Yan, hinati natin siya ng mga 1 inch sa center. And then, lalagyan natin ng glue. Yung portion na slice, yun lang. And then, i-overlap lang natin siya konti para maging medyo 3D yung pagka-tayo ng ating petals mamaya. So, ganyan na siya guys. So, ganyan ang difference nila, flat and then this one naka-glue. So, yun lang. Repeat the process. Ang hindi nyo lang lalagyan ng glue, i-overlap is yung leaves, yung dahon niya. Kasi, it should be flatten lang yung leaves niya. Itong petals, should be naka 3D siya. So, ayun lang guys. Repeat nyo lang siya. Okay guys, tapos na tayo. Nagdikit na ating mga petals. So now guys, didikit na natin siya sa ating base using stick glue. Ayan, so glue gun tayo guys. So mag-ingat tayo sa paggamit ng glue. Okay, so yung pattern natin, huwag masyadong marami sa paglagay ng glue. Kasi, didikit din naman yan siya. So ganun. So yung base, didikit lang natin siya dyan. Isang dot lang ng glue. Okay na yan siya. Connect na lang yan sila guys.
Pwede din hindi naman masyadong maraming dahon guys. Ako gusto ko lang na maraming dahon. 4 will do na siya. So, ayan na. Nadikit ko na yung dahon niya guys. So, ayan yung likod. So, ididikit na natin ngayon yung ating petals. Mabit po. Thank you. So, big petals muna tayo guys. Nanay, itong gawa mo. Flower. Bud. Flower? Opo. Bud flower? Christmas flower decor. Christmas. Wait, I help you, mommy. It's hot. I help you. No, So, ilalagay niyo lang siya at the center of the... mommy, I help you. I help you. No, sorry. of the petals ng dahon. For me, mas malikit yung stick glue ang gagamitin natin kaysa glue pa rin. So, patapos na tayo with the petals, the first layer ng petals natin. So, ayan na siya guys, ang first layer. So, we will have second layer. So, guys. So, second layer na tayo. Dikit natin siya. In between pa rin siya guys, doon sa ating first layer petals. So, in between. So, ano sila? Window ang arrangement. So, para lahat sila may pwesto na maganda. So, ayan guys. Patapos na yung ating second layer. So, ito na yung siya guys. Yan ang itsura niya. Diba? Itams. So, ang gagawin natin ngayon guys, lagyan natin ito sa gitna ng any decoration. So, ang gagamitin ko ngayon guys is yung kinakainan natin ng pulburon. So, yung basura na naipon natin ito, yung pinagupitan natin. Lagyan natin ito sa loob. So, divide natin into 3. Yung kalat na naipon natin kanina. Okay? So, crumple natin siya guys. Ganyan. So, we will divide this into 3. And then we will form a circle crumpled paper. Ibabalot natin sa pinagkainan natin ng pulburon. So, yan guys. Pa-crumple mo siyang ganyan. Like this. Yan. Yan siya guys. So, para siyang bola na maliit. Okay? We have one. Gagawa pa tayo ng another one. Okay? So, i-crumple nyo lang po ng ayos. Yan. Then, ilalagay na naman natin sa pulburon wrapper. Yan siya guys. So, ilock nyo lang din. So, we have 2. Then, the other one. Ito na yun. The last one. So, diba? Wala kang kalat na maiiwan. Kasi everything is being used. Yan. So, crumple it like this. Balot mo na naman. Para kang nagbabalot ng molo or siomai. Yan. So, ganun lang. So, we have 3 na naipon kasi 3 yung kinain natin kanina. So, guys, ilalagay natin siya dito sa gitna. So, kung saan yung lock, doon mo siya lalagyan ng glue. Para didikit yan siya doon sa. Lalagay natin siya dito sa center. Yan, dito sa gitna. Double purpose ito, guys. So, nag-reuse tayo ng material. At the same time, nakapag ano tayo ng basura. Minimize ng basura natin. Ayun guys, naidikit na natin yung 3. So, ito na siya. Look! Taran! Ayan guys, meron na tayong Christmas paper flower. Yan. So, pwede na natin itong idikit sa, natin, sa board. So, in-every you film yung isa. So, dadami yan sila. Yan siya guys. So, I will send a picture of this sa comment section. Thank you so much for watching. Bye-bye!